Ma, yung mga may silyo, maupo na tayo. Yung wala po, sasabay ako na lang kayo nakatayo. Lalo na po yung nandito sa init ng araw. Maganda po sa inyo. Secretary Marojas, Secretary Junabaya. Siyempre, para maliwanag ko, ang kandidato po natin at susunod na kongresista, Leni Robredo. Baka hindi natin naintindihan yun. Ulitin ko lang ho, ha? Leni. Hindi ho, Nelly. Baliktad ho yun, ha? Leni. Ang kailangan po natin. Ating pong susunod na Mayor, Philip Dumalasa. Siyempre, Mayor Puti, Mayor ng Naga, John Bongat. Ating susunod po, Vice Mayor si Mon Robles para sa Calabanga. The District Chair of the Liberal Party for the District, Mr. Ruben Medroso. Local leaders from the 3rd District of Camarines Sur, fellow workers in government, mga namumutan kong kahimanwa, marahay na hapon sa Indonesian. Nito pong huling mga linggo, talaga pong naglibot tayo sa buong bansa para makasalamuha ang ating mga kapwa Pilipino. Noong nakaraang linggo po, lumapag tayo sa Kabisayan at Mindanao. Ngayong linggo naman po, para po nating sinampulan ang buong Luzon sa ating pag-iikot. Galing Batangas at Quezon noong Lunes, bumalik na Maynila ng Martes, nasa Tarlac noong Miyerkules, akyat sa Pangasinan noong Huwebes, at ngayon naman pong Biyernes, nandito ako sa Kapikulan sa Camarines Sur. Kaya kung ang boses po natin ay hindi na yata pang Philippines Got Talent at pang Kermit the Frog na, pagpapasensyonahan niyo muna ako. Ang probinsyang nagsilang kay Jesse Robredo na nagpatunay na ang tuwid na daan ay hindi lamang isang panaginip, kundi katotohanang pwedeng isabuhay. Yan po ang Camarines Sur. Sa pag-ikot ko nga po, marami-rami rin tayong mga wikang narinig. Ilocano, Waray, Ilonggo, Bisaya. Lahat po yan ay sinubukan ituro sa atin ng mga kaibigan natin sa iba't ibang lalawigan. Ngunit sa dinami-rami po ng wikang narinig natin, ibang-iba. Ibang-ibang isla man tayo nanggaling, talaga naman pong iisa ang sentimentong nangingibabaw sa puso ng bawat Pilipino. Ito po ang sinubukan practicein namin ni Mar kanina. Nagpupuon na kitang magpudo kan mga bunga nin pagbagbago. Dapat na ining ipagdagos. Tama ho ba? Kung tama po, pasalamatin ulit natin ang kaisa-isa nating kandidato sa kongresista, walang iba kundi si Attorney, ulitin po natin, Leni Robredo. Siya rin po, sinusubukan akong turuan mag-Bicol. Siguro mga isang dekada na lang gagaling na ako. Baka bukas, makalawa po, pumasa na ako bilang honorary Oragon. Una ko nagsabi sa akin nun si Chis Escudero. Sabi ko, pare, yung Oragon ba, puri yan o sumpa? Sabi niya, depende sa pagkagamit. Sana pag tinawag, kung tatawagin niyo ako Oragon, medyo dun sa positive. Alam ko pong malinaw na malinaw sa ating mga kababayan ang mga resulta ng reforma. Pati nga po ang mga hindi nating kapanig sa politika, hindi na ito maikakila. Nabalitaan pa nga po natin at nakita natin mismo sa ilang bahagi na bansa, may mga taga-kabilang koalisyon na nangangampanyang ng nakadilaw. Yung kalaban natin, nakadilaw. At pati nga raw po mga poster nila, nakita ko rin po, lahat sila nakadilaw. Di po ba't malinaw itong pahiwatig ng kagustuhan nilang makisakay sa mga positibong pagbabagong tinatamasa ng ating bayan ngayon?
Baka may makalimot lang ha. Lenny. Ha? Oh. Ganun o yung syllables na. Lenny. Hindi ho. Huwag na natin baka may maling kahusan. Pero gusto ko lang umadama eh. Yung kasanggaw natin nagsusugod ng kandidatura ni Lenny, pwede ba itaas ang kanang kamay na may laban na sign para malaman kung kasangga natin dito? Itaas mo natin sabay-sabay. Yan, uy, okay. Para dito sa kanan, konti ho yata. Yan. Salamat po. Alam niyo, nahihirapan ako magsalita sa inyo, ganitong boses. No, okay lang ho sa akin mapagod, okay lang ho sa akin. Lahat ng pagod na to, lahat ng hirap na to, dahil kayo naman ho talaga lakas ko. Nahihiya lang ho kung parinig sa inyo yung boses na ganitong parang 10 paper bag yata ang dinahanan eh. Nalunong pa yung paper bag. Kung sa bagay po, mahirap naman po talagang magbulag-bulagan sa mga pagkukulang, kunyari po, sa textbook at upuan sa paralan na ngayon po ay hindi na backlog dahil natapos na po natin ang kakulangan 2012 pa lang. Pati po ang minana nating backlog na gusto rin makiangkas ng ating mga katunggali. Sabi po nung aking pinalitan kasi kung naalala nyo, wala nang kulang na classroom sa Pilipinas. Tama po ba? Ang paliwanag po doon, sa umaga, merong morning session. Sa parehong classroom, sa hapon, afternoon session. Sa evening, meron pa rin palang evening session. Sabi ko, grade school, mag-uumpisa ka ng mag-aral. Evening, gabi. Ang tindi naman. Yung makatotohanan po. Etong taon na to, 2013, December, sabi po ni Brother Armin, sa loob ng 3 taon, yung hindi nagawa ng pinalitan natin sa 9 at kalahating taon, wala na tayong kakulangan ng classroom para sa ating mga kabataan. At ulit po, kayo ang gumawa nito. Napipinto na rin maisara bago matapos ang taong ito po. Ang isa pang, mahirap talaga rin para sa mga kalaban natin, magbulag-bulagan sa mga proyektong pang-irigasyon. Dito nga po sa KAMSU, 52 na ang nakukumpletong proyekto at may pinapagawa pa tayong 15 irrigation projects na papakinabangan po ng mga magsasaka sa 27 munisipyo kabilang na ang Calabanga. Ating susunod na Mayor Dumalasa, sumasangayon yata dahil hindi na niya binanggit ang irrigation, ang binanggit niya District Hospital. Mahirap rin mo magbulag-bulagan sa mga pamilyang gumiginhawa ang buhay dahil sa ating Pantawid Pamilya Pilipino program. Kung dati nga po, halos 800,000 benepisyaryo lang ang naiparehistro sa programa, ngayong araw na po ito, umabot na tayo sa 3.9 million family beneficiaries. Sa Camarines Sur po, noong araw, noong 2010, mayroong 3,770 kabahayang benepisyaryo ang Pantawid Pamilya. Ngayon pong Marso 2013, umabot na yan sa 108,497 na kabayan. 99.95% po ito ng ating target para sa buong taon. Ulitin ko po, may kakayahan ng gobyerno tumulong dito sa mahigit 100,000 pamilyang to. Pero nung araw, 3,000, halos 4,000 lang ang tinutulungan. Paano kaya yung hindi natulungan? Di rin po tayo nagkukulang pagdating sa mga proyekto magdadala ng kalakal at turista sa inyong bayan. Tulad ng pagpapaunlad ng mga daungan sa Sabang at San Vicente. Sa mga nasa ibang panig naman po, pero gusto pa rin sumakay sa atin, nasa kabilang grupo, baka po mas mapabilis pa ang kanilang biyahe ng Bicol Commuter Train na inaasahan natin magsisimulan tumakbo mula Naga hanggang Legazpi sa Abril ng susunod na taon. Ito pa po ang dagdag na magandang balita.
Sa pangunguna ni DOTC Secretary Jun Abaya, nakapaglaan na po tayo ng 50 milyong pisong budget para sa pagpapatayo ng inyong Sabang Calabanga Port. Baka hindi nyo kilala si Junjun, pwede ba tumayo ka lang para maliwanag? Target po, maipabid na ang proyekto ito sa darating na Agosto para sa susunod na taon pa lang ay makompleto at mapakinabangan na ito. Ang handog nito sa mahal nating mga taga-Calabanga, mas maunlad na komersyo at turismo. Ulit po, talagang magaling ito susunod nating mayor, hindi po niya binanggit yung port, ospital lang ang binanggit niya. Hindi pa po siya mayor, nasabi na sa atin yan, kaya nagpapasalamat nga po tayo kay attorney, ulitin po natin ha, Lenny Robredo. Natulong talaga naman pong puspusang tinututukan ang progreso ng inisyatibang ito. Sa mga proyekto ito, di po ba't malinaw naman? Ang dating napapabayaan, dito po yung pinaktis ko naman, ngonyan natatawan naning panahon. Parang prep. Ang dating imposible, permita ng naaabot. Malinaw din po, hindi isang tao ang gumawa ng pagbabago. Naabot ito sa pakikipag-ambagan ng bawat Pilipino. Kamo ang naggibo kay ini. Kayang nga po lalo pa na, Tagalog na ho pala ito. Kanina ho mas mahaba yung pinapractice ko na wala eh. Kaya nga po, lalo pa nating mapapapaspas ang pagsulong ng ating bayan tungo sa malawakang pagunlad kung dadami ang makikibuhat sa halip na magiging pabigat lamang. Tunay po, kung taliwas sa pambansang agenda ang mga kilos, desisyon at pagkatao ng nasa lokal na gobyerno, maantala ang ating pag-arangkada. Napakahalaga po talaga ang tungkulin ng mga pinuno natin sa lokal na antas pagdating sa pagsigurong ang mga benepisyo ng mga programa natin sa pambansang pamahalaan ay talagang aabot sa ating mga komunidad. Kaya nga po, inilalapit ko sa inyo ang mga sigurado nating makikisagwan tungo sa isang direksyon. Sa gobernador po, si Joel Cadiz. Iniram po namin sandali ito si Joel para magsilbing bilang Solicitor General. Hiniram rin po namin siyempre si Jesse. Ngayon po, buong-buo naman inaalay ni Joel ang sarili upang maglingkod sa inyong probinsya. Para naman po sa ating mayor dito sa Calabanga, wala na pong iba kundi si Philip Dumalasa. Kasama po ang kanyang Vice Mayor na si Mon Robles at ang kanilang mga konsehal. Tinanggap niya ang hamon na isulong ang daang matuwid dito po sa inyong munisipyo. Iboto rin po natin sila. Alam po nyo, siyempre pag may pangangailangan kayo, at siguro naman lahat po tayo dito, either, maliban yung dito nasa harapan, baka lahat po tayo dito, minsan man lang, nanligaw o niligawan. Tama po ba? Siyempre, pag tayo may nililigawan, no? Kunyari may kailangan kayo dito, nililigaw tayo ni Mayor na kailangan natin ng ganito. Pag nagkita ko kami, binigyan ako ng 10 balikbayan box na mga proyektong kailangan niya. Baka taguan ko si Mayor, ang bigat naman ang dala-dala nito. Pero magaling po. Alam naman niya, tutugunan na natin yung irigasyon. Alam naman niya, tutugunan yung port. Kaya, isa lang ang binanggit. Napakadali. Di ba? District Hospital o wala kami. Pero alam po nyo, hindi ko naman masasabi sa inyo, ayos yan. Kakausapin ko muna Secretary Ona dahil kailangan natin ilagay sa tamang lugar para mapakinabangan ng buong distrito. Pero ulitin ko lang kailangan nyo, mapakitang kailangan talaga, hindi ho problemang gawin natin yan. Okay.
Siyempre po, last but not the least, bilang kinatawan sa Kongreso para sa inyong ikatlong distrito, walang iba kung hindi si Attorney, dandanin natin ha, mahirap na, Attorney Leni Robredo. Hindi pa po nahahalal. Kita-kita na malasakit at pagsisikap niya para sa mga taga Camarines Sur. Isipin po ninyo, miski raw po si Enchong D na busy sa pagka-artista, umuwi sa Naga para siguruhin masusunod ang tinig ng sambayaran. Sa pamumuno ni Atty. Leni, talagang masasabi nating hindi tayo tuluyang iniwan ng pinakamamahal natin si Jesse Robredo. Buhay ang kanyang integridad, husay, kabutihang loob sa kanyang may bahay. Iboto po natin para sa ikatlong distrito, walang iba kundi si Atty. Leni Robredo. At sa harapan nyo, yung pag naupo naman si Leni, sa tulong nyo at pahintulot nyo, sa susunod na tatlong taon po na natitira sa ating mandato, siya po ang magiging tulay para maabot natin ang mga pangarap. Yung kulang niya, sagot ko na po. Sa antas naman po ng pambansang pamahalaan, siyempre mga tunay na tweet sa daang matweet. Ating pong Team Pinoy para sa Senado. Hindi po nila tayo bibiguin, tsak na makikisagawan sila sa nagkakaisa nating direksyong tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Alam po ninyo, halos mangangalahati na nga po ang termino natin. Marami na po tayong hamon na hinarap at dinaig. Tsak ko po, marami pa ang darating dahil hindi pa rin po nauubos ang mga nais magbalik sa atin sa baluktot na kalakaran. Baka yung iba ho, hindi masyadong malayo sa bulwagang to. Hindi po madali ang mga problema ang kailangan natin solusyonan. Pero kapag naiisip ko ang kinabukasan na maaari natin marating, lalo pong nabubuhayan ang aking loob. Kapag nakikita ko kayong patuloy na nakikilaw at nakikiambag para sa kabubuti ng Pilipinas, lalo po kung ginaganahang ipagpatuloy ang ating nasimulan. Naalala ko tuloy ho si Secretary Ona. Nagkita kami kanina, tinignan ako mula paa hanggang ulo. Siya po ang kalihim na kalusugan para ako ini-examine habang kinakausap ako. Ako po'y masunurin sa akin, doktor. Sabi niya, magpahinga ka. Umasa ka, Sec Ike, malapit na. Malapit na matapos sa eleksyon. Pag natapos yung bilangan, bigyan mo ako na 1 linggo, magpapahinga tayo na 1 araw tapos doon. Siguro bandang Sunday. Di pa rin po nagbabago. Kamong mga mamamanwa ang sakuyang boss. Kamo ang sakuyang kusog. Kaya nga po, sa 13 ng Mayo, nananawagan po tayo. Ipakita natin sa buong mundo na hindi na magmamaniobra ang Pilipinas. Handang-handa na tayong pitasin ang kabuuan ng ating mga pangarap. Ihalal po sana natin ang mga pinunong tsetsak na magpapatuloy ang napakagandang direksyon tinatahak natin ngayon. Napakasarap pong maging Pilipino sa mga panahong ito. At kung itutuloy po natin ang pagtahak sa daang matuwid, tsak po, lalo pa nating ikagagalak ang kinabukasang nag-aabang sa atin. Pagkakataon na po natin ito. Tayo na po tituloy ang pagbabagong tinatamasa natin sa kasalukuyan. Bago po ako magpaalam, meron lang ako ikukwento sa inyo. Nung araw po naman nangyari ito. Meron ako nung aking ama po'y pinaslang. Nanggigising tayo ng sambayaran. At dumating isang pinto sa Kabisayaan, may rally. Parang ganito. May darating na dating senator bago Marcelo. Nung magsasalita siya, inalate doon sa rally, ang dinatnan niyang tao, tatatlo. Sabi niya doon sa MC, magsasalita pa ba ako? Tatatlo lang nandyan. Sabi po sa kanya, mukha hindi pa kumbinsido, baka maganda, subukan nyo.
Baka makumbinsi natin. Sumampa ng entablado itong dating senador, nagtalumpati. Kalagitnaan ng talumpati, tumayo yung isa doon sa tatlo, umuwi. Lumingon siya sa MC. Mukhang nakumbinsi na niyo yun. Ituloy na po nyo, 2 na lang. Magiging 100% na tayo. Matatapos na rin talumpati, tumayo na naman yung isa, umuwi na naman. Sabi ng MC, ang galing mo. Lahat ng nauna sa'yo. Hindi na ako makumbinsihan, ikaw lang pala kulang. Ituloy mo na, isa na lang. 100% na tayo talaga. Habang nagsasalita po siya, gamit pa niya yung mic. Isa na lang kausap niya. Natapos ang talumpati, hindi siya iniwan. Binabaan niya sa entablado, mula sa entablado. Kinamayan. Sinabi, kumbinsido ka na ba? Ang sagot sa kanya ng tao, sa totoo lang po, bago pa kayo dumating, kumbinsido na ako. Ang katunayan po niyan, yung ginagamit yung sound system, akin po yan. Ipinahiram ko lang ho. At hinihintay ko kayo matapos na maiuwi ko na yung sound system ko. Trabaho natin na mangumbinse, lalo sa pagtaak natin sa tuwidadaan. Dahil baka meron pa mga iba na mas gugustuhin pa yung dating sistema na pansarili lang ang inaasikaso, imbis na intindihin ng kapwa. Kung tayo naman dito, tatanong ko lang muna, klaro ho ba kung sino kandidato natin kinatawan ng katatlong distrito? Kung klaro, pakisabi lang yung pangalan. Parang lilimaho yata yung kumbinsido. Pwede ba? Sabay-sabay tayo. Bilang ako, 1, 2, 3. Ang wala na 1, 2, 3. Okay. Yung hindi pa ako kumbinsidong wala dito, kailangan natin puntahan. Siyempre, sa demokrasya ho, yung nakakarami ang nagdidesisyon para sa lahat. Hindi ho pwedeng para tayong siwan tamad, di ba? Yung bayabas, hinintay. Habang nasa ilalim siya, hinihintay niya bumagsak yung bayabas, imbis na pinitas. Alam niyo, hindi ko maintindihan yun eh. Kung nando ka, hinihintay mo sila ng puno ng bayabas, bumagsak yung bayabas. Pag bumagsak yun, masakit yun. Pero mas matindi doon, pag bumagsak nun, malamang bulok na. Yeah? Kailangan pitasin natin sa tamang oras. So dito po ang kailangan. Kung magpapatuloy, Serbisyong Jesse, yung pinagkatiwalaan natin sa kanilang buong angkan, yung alam na natin maasahan sa kanila, hindi po pwedeng boboto lang tayo. Kailangan ikampanya pa natin. Ang kandidato natin, ang pangalan ay Lenny. Okay. So, ako po yung dito na lang. Kayo nga po ang lakas ko, kayo po ang boss ko, kayo po ang masusunod. Maganda po. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat.